Sa sobrang dami ng mga balak kunin ng MVP at SMC teams, nagkaroon po tayo ng listahan sa kanilang lahat. Alam nyo ba na kung sino yung mga nagpapasikat at magandang performance ngayong conference, sila po ang naka-target lock para sa susunod na season. Kung isa ang mga idol nyo sa target nila, kabahan ka na dahil walang nakakatakas basta big teams na ang kukuha. Huwag na natin patagalin, tara, talon tayo agad sa video. May mga players ngayon mula sa Northport, Rain or Shine, Converge, Blackwater at NLEX. Lahat sila puro ang gagara ng mga average points at consistent every game. Sa PBA, hindi na uso yung mga nagpapakipot pa at hindi na rin uso yung hinahawakan pa ang minsan ng star players pero biglang nag-iba ang laro. Sino-sino ang mga target ngayon ng SMC at MVP teams? Unang player, galing sa Converge, si Alex Stockton. Alam nyo ba na si Stockton matagal ng planong kunin ng TNT? Sa katunayan, si Stockton po ang kukunin sana nila sa draft pero nahulog ang loob nila kay Galinato. Kaya anong pagsisisi tuloy ang TNT ngayon? Alam nyo rin ba na handa ng TNT na ipagpalit ang rights nila kay Mikey Williams para lang makuha si Stockton? Kaso hindi magawang mautakan ng TNT ang Converge dahil si Mikey may pagkatuso din at ayaw ng Converge na sila ang maisahan ni Mikey. At sinabi na nga mismo ng Converge na hindi pa muna ibibigay si Alex Stockton at hindi sila kakagat. Pangalawang target nila mula sa Blackwater, Cedric Bearfield. Hinebra po ang may planong kunin si Bearfield na pinagplanuhan nila last conference pa. Hawig din kasi siya sa playing style ni George King. Si George King ang isa sa mga imports na na-attract ni Coach Team. Si Cedric Bearfield din, as per reports, kukunin ng Hinebra after nito ang Commissioner's Cup. Nako. Pangatlo, galing sa NLEX si Robert Bolick. Akala nyo ba nalimutan na nila to? Hindi pa. Nakakagulat pa ba yan? SMB po ang may planong kumuha sa kanya para umano makabuo sila ng dynamic duo kasama si CJ Perez. Matagal-tagal din ang SMB na walang duo combination. Kaya nga wala na rin pakialam ang SMB na tinapon nila si Romeo dahil ang plano nila magkatambalan si CJ Perez at Bolick kasi hindi effective yung Romeo at Perez. Pang-apat, galing Northport, Joshua Monson, SMB pa din, at Magnolia ang dalawa sa mga teams na pumila sa kanila. Ang kaibahan lang nitong SMB bago pa lang sila sa pila. Mas naunang Magnolia sa pag-target sa kanya. Ang ganda nga naman kasi ng performance niya. At grabe talagang nagtiyaga ang Northport na palabasin ang totoong abilities niya na halos 3 taon na nabaon bago na-discover. Buong akala ng lahat draft bust itong si Monson kasi first pick yan. Pero ang tagal bago nagpakitang gilas. Ngayon, ang Northport ang nagpapahinog pero iba naman ang pipitas ng pinahinog. Panglima, galing Northport pa din Arvin Tolentino. Si Arvin ang number 1 key kaya natalo ng Northport ang Eastern Hong Kong. Actually, ilang seasons na rin na si Arvin na naging pambato ng Northport. Kaso wala lang silang legit support. At ang ganda ng campaign nila ngayon number 1 sila sa standings. Syempre, malaki din ang naiambag ni Joshua Monson ngayon. Kaya kung ako sa Northport, ingatan nila yan kasi tinatarget na yung 2 star players nila. Pang-anim, galing sa Rain or Shine, Anton Asistio. Kapansin-pansin na si Anton, medyo behind siya ng konti ngayon sa mga guards nila kasi niraratrat na ni Adrian Nocum, Andre Karakot, nandyan pa si Felix Lemeti. TNT po ang gustong kumuha kay Asistio. Sa palagay ko, papayag ang Ross dito kung kapalit dito yung may value din kasi itong si Asistio kapag nabigyan ng habang playing time. Ibang klase din kapag pumutok. Pampito, galing Ross pa rin, yung nabanggit natin kanina si Adrian Nocum. Alam nyo sayang na sayang kapag pumayag ang Ross dito. Sinabi ni Polly na si Nocum nasa tamang pwesto na. Meaning, masisira si Nocum kapag napunta na sa iba kasi si Coach Yeng lang ang nakakaalam at nakakabisado kung paano i-handle ang mga combo guards na gaya niya. At sana, hindi siya maparehas kay Rain ng batak na na-trade din. Buti na lang nga ito si Rain na bibigyan ng exposure na sapat. Pinakauli sa ating listahan si Justin Baltasar, which is para sa akin imposible pa sa ngayon na makuha dahil sa Delta Pineda effect at syempre utang na loob. Recently naging laman ng balita si Baltasar dahil sa kung paano siya naglalaro sa kanyang debut game na so and so. Hindi yung super stunning talaga na gaya ng ibang first picks pero aminado naman ng Magnolia naging target din nila si Baltasar. Tandaan, walang target ang SMC na hindi nila nakukuha kung wala man silang makuha ngayon. Pero sa mga susunod na buwan or taon, magugulat ka na lang sa balita dahil ganun talaga sa PBA. Anong masasabi niyo dito mga koys?